Kabanata 971. Ipapadala na siya bukas, kaya magtiis ka muna. Huwag kang padalos-dalos, maingat na payo ng medical staff. Hindi natin siya kayang labanan ngayon. Napakalakas niya. Oo, huwag mo nang gumawa ng kapahamakang kilos. Hindi sulit. Takot na ang dalawang medical staff kay Charlotte kaya ayaw na nila siyang galitin. Kalilimutan na lang ba? Galit na sinyas ni Cynthia. Kapag nakatakas siya ngayon, paano ko pa siya mapaghihigantihan? Gusto kong maranasan niya ang sakit na naranasan ko bago siya umalis. Pero, tumahimik ka. Malakas na sampal ang binigay ni Cynthia sa medical staff. Ibigay mo sa akin ang medical kit. Sige, habang hawak ang pisngi, inabot ng medical staff ang medical kit. Kumuha si Cynthia ng maliit na boteng kulay asol. Naningkit ang mga mata, galit niyang sinenyasan. Bukas ng umaga. Namumutla sa takot, agad siyang pinutol ng medical staff. Hindi natin ito pwedeng gawin, Miss Blackwood. Kapag may nakaalam, yari tayo. Oo nga, si Miss Lindbergh ay malupit at walang awa. Tiyak na papatayin niya tayo. Takot kayo sa kanya pero hindi sa akin. Nanlilisik ang mga mata ni Cynthia habang sumasenyas. Kung magiging matalino kayo, walang makakaalam. Bukod pa rito, kampi sa akin sina Henry at Zachary ngayon. Malapit na ang buong pamilya sa kamay ko. Sino ba yung babae para kalabanan ako? Nang marinig yun ng dalawang medical staff, nag-atubili sila. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng lahat ng ito, aayusin ko na agad ang pag-alis ninyo at bibigyan ko pa kayo ng malaking halaga. Kumuha si Cynthia ng 2 tseke. Ito ang paunang bayad ninyo. Nang makita nila ang halagang nakasulat sa tseke, nagningning ang mga mata nila. Sobrang laki ng deposito para tanggihan. Wala kayong dapat ipag-alala, malamig na sinyas ni Cynthia. Kahit sa negosyo, may panganib. Kapag lumabas ka nga lang, pwede kang maaksidente. Kung ayaw mong sumugal, paano ka magtatagumpay? Tama ka, sali na ako. Ako rin. Samantala, sa kanyang kwarto, nakakunot ang noo ni Henry. May mali sa makong na iyon. Bakit biglang ang bait niya ngayong gabi? Iniisip niya, bahagi ba ito ng plano niyang pakalmayin muna ako bago niya ako lokohin? Tahimik lang si Spencer habang inaayos ang kama. Bakit hindi ka nagsasalita, matandang loko? Inis na tanong ni Henry. Hindi ko po kayang magsalita, sagot ni Spencer. Anong hindi mo kayang gawin? Umigting ang mukha ni Henry. Bakit parang iba ang sinasabi mo? Ano bang gustong mong palabasin? Hindi ko po alam, pilit ni Spencer na pigilan ang sarili, pero hindi na niya napigilan. Bakit mas pinipili mong maniwala sa ibang tao kaysa sa sarili mong apo? Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Henry, dahil ito ang unang beses na pinagsabihan siya ni Spencer. Sa palagay ko, alam ni Mr. Zachary ang ginagawa niya. Minsan, ikaw. Tumingin si Spencer ng may kaba, hindi sigurado kung itutuloy ang sasabihin. Ano bang gusto mong sabihin? Magsalita ka, galit na utos ni Henry. Masado ka kasing nakikialam, hindi na napigilan ni Spencer. Walang galang, tumanggi si Henry na aminin. Para rin naman ito sa ikabubuti niya. Baka nga para sa kabutihan niya, pero ayaw naman niya, naging abala si Spencer. 2 taon na ang nakalipas, ganoon din ang ginawa mo. Ano ang resulta? Lulong siya sa lungkot, galit sa'yo ang mga bata. Imbes na pigilan mo ang gusto mong pigilan, lalo lang lumala ang lahat. Huminto si Spencer sa pagsasalita nang mapansin ang seryosong mukha ni Henry. Natakot siyang baka mapikan na naman ito. Kaya tumigil siya at mahinahong nagpayo, Mr. Knopf, sa tingin ko, dapat mong pagkatiwalaan ang desisyon at kakayahan ni Mr. Zachary. Sa lahat ng taon, hindi siya kailanman nagkamali ng hakbang. Pero kapag pilit mong binabago ang sitwasyon, lalo ka lang nagkakamali. Hindi lang ito nakakapagod, pati mga apo mo'y kinalaban ka pa. Bakit mo pa pipiliing danasin ang lahat ng iyan? Tumatapang ka na ha, matandang loko. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Galit na sigaw ni Henry habang hinampas si Spencer sa binti gamit ang tungkod. Yumuko si Spencer at tahimik na tinanggap ang mga hampas ni Henry. Pero matapos ang 2 palo, tumigil na si Henry. Habang hingal na hingal, sinabi niya, ang parusa mo,
hindi ka pwedeng magsalita ngayong gabi. Sige po. Pagkatapos linisin ang dugo at dumi mula sa katawan ni Charlotte, naligaw si Zachary at nahiga sa tabi niya. Nakakalso ang ulo niya sa isang braso habang nakatagilid at tahimik na pinagmamasdan si Charlotte. Bihira siyang makitang ganito katahimik. Imbes na magwala, maamo itong nakahiga sa tabi niya. Naalala niya ang mga gabi nilang puno ng alab 2 taon na ang nakalipas sa parehong kama. Hindi niya kayang pakawalan si Charlotte noon, at si Charlotte naman ay kapit na kapit sa kanya. Muling nagtagpo sa parehong kama pagkalipas ng 2 taon, pero sa ibang paraan na. Iniabot ni Zachary ang kamay at marahang inalis ang buhok sa noo ni Charlotte, saka hinaplos ang magandang mukha nito gamit ang likod ng palad. Lumapit siya, hinalikan ito sa noo, at niyakap ng mahigpit. Sana ganito na lang palagi. Sana hindi na siya magising. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Mr. Knock, may kailangan po akong i-report. Napilitang bumangon si Zachary, at nagbihis ng robe at binuksan ang pinto. Anong nangyari? Nahuli na po namin si Sharon, mahina ang sabi ni Ben. Nagpadala rin po ng mensahe si Reyna. Sinabi niyang nasa maayos ng kalagayan si Morgan. Wala na siyang panganib sa buhay. Nasaan si Miss Lindbergh? Nagmadaling bumalik si Lupin kasama ang ilang babaeng bodyguard. Habang pauwi sila, nalaman nilang nabaril si Morgan. Dahil sa kaba, nagpadala agad siya ng 2 bodyguard sa ospital para tingnan si Morgan. Samantala, siya at ang 2 pang bodyguard ay nagmadaling umuwi para hanapin si Charlotte. Dahan-dahan lang, paalala ni Zachary habang nakakunot noo. Kakakatulog lang niya. Kailangan ko siyang tingnan, sagot ni Lupin na halatang balisa. Pakiusap, papasukin mo ako. Lumayo si Zachary. Tahimik na lumapit si Lupin. Sa mahinang liwanag, nakita niyang mahimbing ang tulog ni Charlotte. Nang makumpirmang walang malubhang pinsala si Charlotte, saka lang siya lumabas na may bahid ng ginhawa. Pasensya na sa abala. Yumuko si Lupin kay Zachary bago nagtungo sa kwarto ni Ellie. Bantayan ninyong mabuti si Sharon at huwag na huwag siyang makakatakas muli, bili ni Zachary kay Ben. Bantayan niyo rin ang nangyayari sa ospital. Huwag hayaang mapahamak si Morgan. Naiintindihan ko, tango ni Ben bago bamulong, nahanap na po ni Marino si Dr. Felch. Pero ang sabi niya, pupunta lang daw siya sa HCT kung makakausap niya si Miss Lindbergh. Kakausapin ko siya sa pagputok ng araw, sabi ni Zachary habang tinitingnan ang kanyang relo. 3:00 na pala ng madaling araw. Maaari ka nang umalis. Sige po. Agad na umalis si Ben para pangasiwaan ang pagbabantay kay Sharon. Samantala, nagtungo si Lupin sa kwarto ni Ellie at tinanong ang 2 babaeng bodyguard, maayos lang ba si Miss Elisa? Ayos naman po siya, mahina ang sagot ng isa. Pero si Miss Lindbergh ay inapi kanina. Ano? Gulat na tanong ni Lupin. Anong nangyari? Mabilis na ikinwento ng bodyguard ang nangyari kina Charlotte at Cynthia. Narinig po namin ang mga sigawan mula sa labas. Pero dahil soundproof ang kwartong ito, hindi namin gaanong marinig kung ano ang pinag-uusapan. Binigyan kami ng utos ni Miss Lindbergh na bantayan si Miss Elisa sa abot ng aming makakaya at huwag kaming lalabas kahit ano pa ang mangyari, kaya nanatili po kami rito. Pagkatapos ng kaunting pag-aalangan, nagpatuloy siya. Sabi ni Molly, pag-alis daw ni na Miss Lindbergh at Morgan ay inatake sila at inabutan ng bagyo. Nang sumumpong ang sakit ni Miss Lindbergh, binuhat siya ni Mr. Knock pauwi. Siguro dahil sa selos, biglang pumasok si Cynthia sa kwarto habang wala si Mr. Knock at sinadyang galitin si Miss Lindbergh. Pinipigilan na siya ni Mrs. Ralston, pero nagpumilit pa rin siya. Nagalit si Miss Lindbergh at muntik nang masakal si Cynthia. Kaya ipinadala ni Mr. Henry ang ilang bodyguard para pigilan siya, hanggang sa ikardina pa siya. Ang kakapal ng mukha nila, galit na sigaw ni Lupin. Sobra na talaga ang pamilya Knock. Bumalik naman po si Mr. Knock pagkatapos at pinatahimik ang sitwasyon, paliwanag ng mga bodyguard. Panig pa rin siya kay Miss Lindbergh, pero yung matandang si Mr. Henry, galit na galit talaga sa kanya. Gustong-gusto na niyang paalisin si Miss Lindbergh. Oo nga, hindi ko alam kung bulag ba siya. Bakit mas pinaniniwalaan pa niya yung pipi mula sa pamilya Blackwood kaysa kay Miss Lindbergh?
Ngayon, kulang na kulang tayo sa tao at para tayong nakakulong dito sa mansion ng mga Noct. Walang malay si Miss Lindbergh at si Morgan naman ay naaksidente. Hindi pwedeng ganito na lang. May seryosong ekspresyon sa mukha ni Lupin. Iuulat ko agad ito kay Mr. Lindbergh. Oo nga, kapag dumating siya, siguradong walang makakaapi kay Miss Lindbergh. Agad na nagpadala ng mensahe si Lupin kay Danrick at ini-report ang lahat ng nangyari. Ngunit walang sagot. Wala siyang magawa kundi maghintay. Umulan buong magdamag. Pagsapit ng umaga, lumino na ang kalangitan. Nagising si Charlotte mula sa kanyang pagkakatulog. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang ulo at masakit ang batok niya. Umupo siya at umiling habang pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Pumunta ako para makipagkita kay Olivia kasama si Morgan pero inatake kami ni Zara. Nabaril si Morgan, at sumumpong ulit ang sakit ko. Morgan, nanlaki ang mga mata ni Charlotte. Agad siyang tumayo mula sa kama pero napansin niyang wala siyang suot maliban sa isang bathrobe. Ayos na siya, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Paglingon niya, nakita niya si Zachary na palabas ng banyo. May towel lang na nakabalot sa katawan nito habang bumabagsak ang tubig mula sa kanyang buhok at katawan. Baliw ka ba? Bakit ka naliligo sa kwarto ko? Reklamo ni Charlotte habang nakakunot noo. Itinuro ni Zachary ang litrato ng kasal na nakasabit sa dingding. Tumangala si Charlotte at tiningnan iyon. Napahinto siya at pinagmasdan ang buong kwarto. Kwarto mo bata? Kwarto natin, sagot ni Zachary habang pinupunasan ang buhok. Maligo ka na, bababa tayo para mag-agahan mamaya. Anong nangyari? Tanong ni Charlotte na halatang hindi mapakali. Anong nangyari kagabi? Sa tuwing sumasama ang pakiramdam niya, hindi niya naaalala ang mga nangyari. Maligo ka muna, sagot ni Zachary habang hinaplos ang kanyang buhok. Amoy dugo ka pa. Inamoy ni Charlotte ang sarili at napagtanto niyang totoo nga. Kaya agad siyang nagtungo sa banyo. Habang naliligo, pilit niyang inaalala ang mga nangyari kagabi. Napansin niyang may mga pasa ang kanyang mga palso at bukong-bukong, na parang galing sa pusos. Pumikit siya at pilit inalala ang lahat. Maya-maya, ilang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Inatake ako ni Cynthia gamit ang silver needle, pero naibagsak ko siya at tinusok ang mukha niya ng karayom. Tapos dumating si Mr. Noct kasama ang ilang tao. Pagdilat niya, nagningning ang galit sa mga mata ni Charlotte. Ayos lang. Ang lakas ng loob ninyong apihin ako. Lumabas siya ng banyo na galit na galit. Magpalat ka ng damit, sabi ni Zachary habang binuksan ang aparador na puno ng pambabaeng damit. Sa hindi malamang dahilan, pamilyar ang mga ito kay Charlotte. Hindi ako nagsusuot ng damit ng ibang tao. Diretso siyang lumabas. Mga damit mo yan, malumanay na sagot ni Zachary. Hindi mo ba naaalala? Tumigil si Charlotte at lumingon. Oo nga, parang pamilyar nga. Suotin mo na, baka may kumatok na bata mamaya. Tinuro ni Zachary ang bathrobe na suot niya. Matalim siyang tiningnan ni Charlotte bago kumuha ng damit at nagbihis sa likod ng divider. Daddy, biglang may kumatok sa pinto. Si Jamie iyon at mukhang kabado. Wala si Mommy, hindi namin siya mahanap. Lumapit si Zachary, binuksan ang pinto at tinuro ang loob ng kwarto. Nagbibihis si Mommy. Ha, gulat si Jamie, doon natulog si Mommy kagabi. Oo, sagot ni Zachary habang tumango. Wow, ang galing. Tuwang-tuwa na sigaw ni Jamie. Ibig sabihin ba nito, bati na kayo? Kailangan pa ng kaunting oras. Lumingon si Zachary kay Charlotte. Galit pa rin si Mommy sa akin, kaya kailangan ko pang magsipag para mapahanga siya. Haha, galingan mo. Kumuyam ng kamao si Jamie at tinaas ito sa ere. Hindi na kita istorbohin. Hihintayin ko kayo sa baba. Sige na, sagot ni Zachary habang hinaplos ang ulo ng bata at isinara ang pinto. Anong kabaliwan ang sinasabi mo kay Jamie? Lumabas si Charlotte mula sa likod ng divider matapos magpalat ng damit. Paglingon ni Zachary, nakita niyang suot ni Charlotte ang isang puting damit. Nakaayos ang buhok niya na bumabagsak sa balikat, at wala siyang kahit anong makeup sa mukha. Kamukhang kamukha niya ang dating siya, na mas banayad at maamo ang aura. Mukha akong mahina at kawawa kapag ganito ang suot ko, puna ni Charlotte na may halong panunukso. Kaya siguro, kayong lahat,
Inaapi ako. Walang umaapi sa'yo, kunot noong tugon ni Zachary habang tinatitigan siya. Minsan, parang tadhana lang talaga ang nanlaloko sa'yo. Tadhana, palusot lang iyan ng mga bigo. Hindi na pinansin ni Charlotte si Zachary. Saan ka pupunta? Mabilis siyang hinila ni Zachary pabalik. Aalis ako. Mananatili pa ba ako rito para saktan ninyong lahat? Malamig na sagot ni Charlotte. Kapag nahanap ko na si Dr. Felch, kukunin ko na ang 3 bata. Tapos, haharapin ko ang lahat ng kasalanan ng pamilyang Noct. Sabay binitawan niya ang kamay ni Zachary at lumabas. Sandali, pigil ni Zachary agad. May kailangan akong sabihin sa'yo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pagbukas ni Charlotte ng pinto, natigilan siya. Nasa labas si Robbie, nakaamba ng katok sa pinto. Malinaw na narinig niya ang pagtatalo ng dalawa. Nakataas pa ang kamay niya, pero bakas sa mukha ang lungkot. Robbie, yumuko si Charlotte at marahang nagsalita. Aalis na ako. Kapag nahanap ko na ang doktor, babalikan ko kayong lahat. Sige po, tumango si Robbie. Kahit hindi maitago ang lungkot sa mga mata niya, pinilit niyang ngumiti. Magpapakatatag ako. Ako na ang bahala kina Jamie at Ellie. Huwag ka nang mag-alala, Mommy. Niyakap siya ni Charlotte, hirap na bumitaw. Kahit ano pa ang relasyon nila ni Zachary, ramdam ni Charlotte na may pagkukulang siya sa kanyang mga anak. Sa totoo lang, sana noon pa lang ay hindi na niya ipinakilala si Zachary sa mga bata. Kayang-kaya naman sana nila ni Mrs. Berry na palakihin ang mga bata. Kahit mahirap, payapa at masaya ang buhay. Pero nang makapasok sila sa mundo ng mayayamang pamilya, nagbago ang lahat. Puro galit at paghihiganti na lang. Ni ang sariling kapalaran, hindi na niya makontrol. Kumain ka muna ng agahan bago ka umalis. Nakita ni Zachary kung gaano katatag ang desisyon ni Charlotte kaya alam niyang hindi na niya ito mapipigilan. Kaya sinabi niya, sina Jamie at Ellie ay naghihintay pa sa atin sa baba. Mommy. Isang mahinang, paos na boses ang narinig. Paglingon ni Charlotte, nakita niyang itinulak ni Lupin si Ellie palabas ng kwarto habang nakaupo ito sa wheelchair. Niyakap ni Ellie ang isang stuffed alpaca habang may nakatalukbong na kumot sa kanya. Nakaupo naman sa balikat niya si Little Fifi na tahimik lang. Dahil sa matagal na pagkakasakit, sobrang pamayat si Ellie. Ang dating bilugang pisngi niya ay namumutla na ngayon, at ang dating maliwanag niyang mga mata ay lubog na at mapotla. Parang pinipiga ang puso ni Charlotte habang tinitingnan siya. Bakit ka lumabas, Ellie? Agad siyang lumapit at niyakap ang anak. Bakit hindi ka nagpapahinga sa kwarto mo? Matagal na akong hindi lumalabas. Maganda ang panahon ngayon, gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin. Paos ang boses ni Ellie at hirap magsalita. Mommy, kain tayo ng agahan sa garden. Miss Wynne, nakahanda na po ang almusal. Masayang anunsyo ni Mrs. Ralston habang paakyat ng hagdan. Yung mga paborito ninyong pastry po nina Jamie at Ellie. Salamat, Mrs. Ralston. Ako, umalis na si Lolo para maglakad-lakad, at si Cynthia ay kumakain ng almusal kasama ang ama niya sa loob, sabat ni Zachary, parang nababasa ang iniisip ni Charlotte. Tayong 6 lang ngayong umaga. Sige, tiningnan siya ni Charlotte. Pero sa isip niya, parang may binabalak si Zachary. Kabanata 975. Ellie, babuhitin nakita pababa. Binuhat ni Charlotte si Ellie mula sa wheelchair. Niyakap naman siya ni Ellie sa leeg at damante sa kanyang dibdib. Samantala, hawak ni Zachary ang kamay ni Robbie habang bumababa sila ng hagdan. Sinalubong sila ng malapad na ngiti ni Jamie. Magandang umaga, Daddy at Mommy. Magandang umaga rin sa inyo, Robbie at Ellie. Magandang umaga, Jamie. Sama-samang naglakad ang pamilya papunta sa outdoor dining room sa hardin. Habang kumakain sila sa ilalim ng mainit-init na sikat ng araw at nakikinig sa kaaya-ayang huni ng mga ibon, naging payapa at masaya ang paligid. Dinala ni Mrs. Ralston ang huling mga pinggan at tumayo sa gilid habang nakangiting pinagmamasdan sila. May bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata, na para bang mga tunay niyang anak ang pinapanood. Kain na tayo, Mommy at Daddy. Ang bait mo naman. Kain na. Masayang tinitigan ni Charlotte ang mga bata, habang si Jamie ay walang pakundangang nagsusubo ng pagkain sa kanyang bibig.
Bagaman halatang maraming iniisip si Robbie, pilit niyang ipinapakita na masaya siya. Mas gumanda na rin ang gana sa pagkain ni Ellie. Habang kumakain, kinausap niya si Little Fifi. Little Fifi, kumain ka ng maayos at huwag kang magkalat ng pagkain, ha? Kain, kain. Nakayuko si Little Fifi habang kumakain ng buto. Kumalat ang buong plato ng buto sa mesa. Pero matapos siyang paalalahanan ni Ellie, pinulot nito ang mga buto at ibinalik sa plato. Binigyan ni Charlotte si Ellie ng hot cross bunny habang pinapanood ang mga bata na kumakain. Dahil wala siyang gana, siya lamang ang iniinom niya. Miss Wind, gumawa ako ng yam broth para sa inyo. Kung wala kayong gana, pwede niyong inumin muna ito. Dumating si Mrs. Ralston dala ang mangkok ng mainit na sabaw. Salamat, Mrs. Ralston, ani Charlotte. Anong nangyari sa kamay mo? Napansin ni Molly na may paso si Mrs. Ralston. Habang papalabas ako ng kusina dala ang sabaw, nabangga ako ng isa sa mga medical staff ng Blackwood. Natapunan ng sabaw ang kamay ko at napaso ako, paliwanag ni Mrs. Ralston ng mahina. Buti na lang at kaunti lang ang natapon. Kung hindi, wala sanang maiinom si Miss Wind. Ang kapal ng mukha nila. Ginawa ba nila yun ng sadya? Galit na tanong ni Molly. Hindi. Aksidenteng nabangga lang nila ako habang may kinukuha sila sa kusina, mabilis na paglilinaw ni Mrs. Ralston. Tama na, itigil na natin ang usapan. Huwag nating istorbohin sina Mr. Zachary at Miss Wind habang kumakain. Bagaman hindi na nagsalita pa si Molly, halatang inis na inis siya. Kahit mahina ang kanilang usapan, narinig pa rin ito ni Zachary at Charlotte. Tinitigan ni Zachary ang mangkok ng yam broth at bahagyang nakiusap ang mga mata. Lumapit si Charlotte at bumulong, kapag wala ako, pakiprotektahan mo ang mga bata at gampanan mo ang tungkulin mo bilang ama. Kung nag-aalala ka, pwede ka namang manatili rito para protektahan sila mismo. Uminom si Zachary ng kanyang tsaa. Ikaw talaga, napuno ng inis si Charlotte. Mommy, bakit hindi ka kumakain? Iniabot ni Jamie ang hot cross bunny kay Charlotte. Si Mrs. Ralston ang gumawa nito. Tikman mo. Salamat, Jamie. Kumuha ng kagat si Charlotte sa hot cross bunny. Ganito ang lasa na naaalala ko. Noong nandito pa si Mrs. Berry, madalas niyang turuan si Mrs. Ralston kung paano gumawa ng hot cross bunny. Pagkatapos ng maraming beses na pagsubok, natutunan rin niya ito sa wakas. Eksaktong-eksakto ang itsura ng hot cross bunnies kay Mrs. Berry. Magandang umaga, Zachary. Biglang narinig ang malambing na boses. Pag-angat ng ulo ni Charlotte, nakita niya si Cynthia na nagtutulak kay Henry sa wheelchair. Kasama nila sina Spencer at Taylor. Si Taylor ang bumati. Nakamask si Cynthia at halatang nahihiya. Nang makita niya si Charlotte, natakot ito at bahagyang nanginig. Nang maalala ni Charlotte ang nangyari kagabi, kumislap ang matalim na tingin sa kanyang mga mata. Miss Lindbergh, inatake ba kayo ng babaeng iyon kagabi? Mahina ngunit matalas na tanong ni Lupin mula sa likod. Aalis ka na rin lang, huwag ka nang manggulo pa. Bulong ni Zachary na may babala sa tono. Matalim na tiningnan ni Charlotte si Zachary. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Pinagtatanggol ba niya si Cynthia? Magandang umaga, bati ni Zachary habang dahan-daw ang itinutulak si Henry papunta sa hapagkainan. Nasaan na ang manners niyo? Magandang umaga, Lolo Henry, bati ng triplets. Magandang umaga, sagot ni Henry. Hindi maganda ang pakiramdam niya ng umagang iyon. Mapotla siya at halatang hindi maayos ang tulog. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti ng may pagmamahal sa mga bata. Kumunat ang noo niya nang makita si Ellie. Bakit ang payat mo? Hindi po maganda ang pakiramdam ko, Lolo Henry. Mahina niyang sagot kasunod ang sunod-sunod na pag-ubo. Kamusta ang pakiramdam mo, Ellie? Agad na hinaplos ni Charlotte ang likod ni Ellie. Malamig dito. Aakyat ko muna siya sa taas. Ayaw sanang harapin ni Charlotte si Henry. Plano na niyang umalis agad matapos ihatid si Ellie sa kanyang kwarto. Si Mrs. Ralston na lang ang maghatid sa kanya, giit ni Zachary. Robbie at Jamie, tapos na ba kayo? Sumama na kayo kay Ellie sa taas. Pero hindi pa ako busog. Hindi pa natatapos magsalita si Jamie ay tiningnan siya ni Zachary ng matalim kaya agad siyang natahimik. Napagtanto ni Jamie na gusto ni Zachary na umakyat sila sa taas.
Kaya kumuha siya ng ilang hot cross bunnies, tumayo, at sumunod kina Mrs. Ralston at Ellie. Mommy, nag-aalala si Robbie na baka saktan si Charlotte kapag wala sila. Sige na, hinaplos ni Charlotte ang ulo ni Robbie at marahang sinabi, huwag kang mag-alala. Babalikan ko kayo agad. Pero sila, Bob uka sana ng bibig si Henry, pero nang makita niya ang matalim na tingin ni Robbie, agad siyang natahimik. Yamakap si Robbie kay Charlotte at saka tumingin kay Zachary. Daddy, naaalala mo pa ba ang pangako mong paprotektahan si Mommy 2 taon na ang nakalipas? Naaalala ko, tumingin si Zachary kay Robbie. Hindi ko sisirain ang pangako ko. Maniwala ka sa akin. Napatingin si Robbie sa determinadong ekspresyon ni Zachary. Bihira niya iyong makita. Sige, maniniwala ako sa'yo. Good boy. Akyat na kayo sa taas. Tinapik ni Zachary si Bruce at tumango ito. Hinawakan ni Bruce si Robbie at sinamahan itong paakyat kasama ang ilan sa mga staff para bantayan ang mga bata. Saka lamang tumingin si Zachary kina Taylor at Cynthia. Umupo kayo at sabayan kami sa almusal. Hindi na, mabilis na iwas ni Taylor habang pasimpleng sinulyapan si Charlotte. Babalik na lang kami ni Cynthia sa kwarto. Hinila na niya si Cynthia paalis habang nagsasalita. Umupo kayo, utos ni Henry na may kay-abangan. Nasa bahay kayo ng mga knocked at mga kagalang-galang na bisita. Wala kaming itinatago sa inyo. Nag-aatubiling sagot ni Taylor. Tama si Lolo, dagdag ni Zachary na magalang. Umupo na kayo. Naging kumpiyansa si Taylor nang mapansin ang panig ni Zachary sa kanila. Nang magkatitigan sila ni Cynthia, nagdesisyon silang umupo. Bakit ang layo niyong umupo? Tanong ni Henry. Lumapit kayo. Lumapit ang mag-ama sa may dulo ng mesa. Napunta si Taylor sa tabi ni Henry at si Cynthia sa tabi ni Zachary. Samantala, tahimik lang si Charlotte habang umiinom ng tsaa. Pero kung titignan mabuti, makikitang mahigpit ang hawak niya sa tasa. Mrs. Ralston, magdala ka pa ng ilang ulam para sa ating bagong bisita, utos ni Zachary. Opo, sir. Galit si Molly pero wala siyang magawa kundi sundin ang utos. Galit rin si Lupin sa asal ni Zachary. Miss Lindbergh, umalis na tayo. Ibinaba ni Charlotte ang tasa sa mesa at tumingin kay Zachary. Babalikan ko ang mga bata makalipas ang 7 araw. Kapag may nangyari sa kanila, mananagot ka. Tumayo na siya't naghahanda ng umalis. Ang tapang ng pananalita mo, gayong wala ka namang kapangyarihan pang aasar ni Henry. Akala mo ba madali mong makukuha ang mga bata? Mga knocked sila. Walang sino man ang pwedeng kumuha sa kanila. Subukan mo ako, sagot ni Charlotte. Ikaw, maaga pa sa umaga, galit ka na. Hinila ni Zachary si Charlotte paupo ulit. Ihahatid kita pagkatapos ng almusal. Bitawan mo ako. Gustong kumawala ni Charlotte sa pagkakahawak niya, ngunit napatigil siya nang magtagpo ang kanilang mga mata. Parang may gustong ipahiwatig si Zachary sa kanya. Sige, almusal lang naman. Pailing na sinabi ni Charlotte, hindi naman nila ako kakainin. Napaubo si Taylor sa tuyong ubo dahil sa sinabi niya. Tahimik lang si Cynthia habang nakayuko. Tumutulo ang kanyang mga luha na para bang may matinding pagdurusa ang dinaranas. Dahil aalis ka na rin lang, siguro dapat tayong mag-usap. Pinilit ni Henry na itago ang galit at nagpakumbaba. Ano bang gusto mong sabihin? Malamig na tanong ni Charlotte. Malalim ang buntong hininga ni Henry. Hanggang ngayon ay may bigat pa rin sa loob ko tungkol sa nangyari kay Mrs. Berry 2 taon na ang nakalipas. Nagulat si Charlotte sa pagpapakita niya ng pagsisisi. Ito ang unang beses na inamin ni Henry ang kanyang pagkakamali. Totoo bang nagsisisi na siya? Ang 2 taon na ito ay parang impyerno sa akin. Nalayo ang mga bata sa akin, lalo na si Robbie. Lagi niya akong sinisisi sa pagpapaalis ko sa iyo noon. Maging si Zachary ay lumayo rin sa akin. Hindi ibig sabihin na hindi ko pinag-isipan ang mga ginawa ko. Madalas ko ring iniisip na kung pwede ko lang ulitin, baka hindi ko na pinilit na paalisan ka. Pero walang pagbabalik sa nakaraan. Nakagawa na ng pagkakamali. At kahit pa ako na ang pinakamasamang tao, wala nang paraan para maitama pa iyon. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ko tungkol sa bagong pagkatao mo. Pero darating ang panahon, maiintindihan mong hindi basta-basta pumipili ang buhay habang tumatanda ka. Lalo na kapag may mataas kang posisyon,
kailangan mong isaalang-alang ang kapakanan ng pamilya mo at ng mga magiging apo mo sa bawat hakbang at desisyon. Hindi mo lang pwedeng isipin ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gusto ni Charlotte ng diretsahang sagot. Sana maisip mo rin ang kapakanan ng mga anak mo. Sa wakas ay sinabi ni Henry ang totoong nais niya. Sigurado ka bang mas makakabuti para sa mga bata na isama mo sila sa tirahan ng mga Lindbergh? Kahit isa kang Lindbergh at ikaw ang pangalawang may pinakamalaking bahagi sa Lindbergh Corporation, nakadepende ka pa rin kay Danrick sa lahat ng meron ka. Paano kung suwayin mo siya isang araw? At magalit siya, at bawiin ang lahat ng meron ka? Alam kong kaya mong mabuhay ng mag-isa, pero paano ang mga bata? Saan sila pupunta? Kailangan ba nilang magpalipat-lipat ng tirahan kasama mo? Hindi maitatanggi, tinamaan si Charlotte sa mga sinabi niya. Napag-isipan na rin niya ang lahat ng iyon kaya siya nag-aalala. Ako mismo ay walang nararamdamang pagkakaugnay sa pamilya Lindbergh. Kaya hindi ko rin talaga gustong dalhin ang mga bata doon, kung hindi lang dahil sa sunod-sunod na panganib na naranasan nila sa tahanan ng mga Noct. Uminom si Henry at nagpatuloy, kung may hinanakit ka pa, sisikapin kong bumawi sa iyo. Handa akong humingi ng tawad sa pinakamapagkumbaba at taos-pusong paraan. Kahit ano ay gagawin ko. Pero sana ay huwag ka na lang basta kumilos ng padalos-dalos at isipin mo rin ang kinabukasan ng mga bata. Si Robbie ang magiging tagapagmana ng pamilya Noct, habang sina Jamie at Ellie ay mga inapo rin ng angkan. Dito ang tahanan nila. Kung nasa tirahan sila ng mga Lindbergh, mapapailalim sila sa pamumuno ng iba. Hindi yun magiging tahanan nila. Magaling kang makipagkasundo. Lahat ng sinabi mo ay may punto. Pang-uuyam ni Charlotte, lahat ng binanggit mo ay napag-isipan ko na rin. Pero parang wala namang minana ang mga bata mula sa pamilya Noct. At kung lagi silang nagkakasakit at nasasaktan, gusto mo bang isiwalat ko ang katotohanan? Nagngingit-ngit si Henry sa narinig. Paano napunta si Ellie sa ganong kalagayan? Hindi ba't dahil sa lason ni Danrick? Maging si Zachary ay nakagat pa ng ahas ni Danrick. Sinong nagsabi sa iyong si Danrick ang naglason kay Ellie? Galit na sigaw ni Charlotte. Sinong nagsabing hindi ito mahalaga? Pinagtanggol ni Henry si Cynthia. Nalason ang mga bata habang nasa piling mo sila. Yan ang totoo, hindi ba? Tiningnan lang ni Charlotte ng masama si Cynthia. Kung may ebidensya lang ako, ilalantad ko na ang totoong pagkatao niya ngayon din. Nalason ang mga bata habang nasa piling mo sila. Iba na ang sitwasyon ngayon. Seryosong pahayag ni Henry. Isipin mo sa ibang anggulo. Paano kung bumalik ang mga bata sa Lindbergh residence kasama ka, baka mas mapahamak pa sila. Tapos ka na ba? Si Zachary ang sumabat. Nagulat si Charlotte sa pagiging walang galang niya. Bihira siyang sumagot kay Henry sa harap ng ibang tao. Zachary, bantayan mo ang pananalita mo. Uminit ang ulo ni Henry. Matagal ko nang iniimbestigahan ang kaso ng pagkalason ni Ellie, at pinaghihinalaan kung may iba pang dahilan. Nakakunot-noo si Zachary habang nagsalita. Pinaniniwalaan kong sa tsaa sa Seacrest Restaurant galing ang lason. Itinaas niya ang tasa ng tsaa at nagpatuloy. Sa ngayon, si Bruce ang sumusubaybay sa investigasyon. Naniniwala akong malapit na nating malaman ang totoo. Ibig mong sabihin, hindi ang mga Lindbergh ang naglason sa kanya kundi ang mga staff ng restaurant. Nagulat si Henry. Tiningnan ni Charlotte si Cynthia nang may alam. Marunong magtago ang babaeng ito. Nakayuko lang siya at walang ekspresyon sa mukha. Ganoon niya tinatago ang kaba niya. Tama, sagot ni Zachary kay Charlotte. Sayang lang at kinuha ng mga tao mo ang tea set. Kung hindi, nahanap ko na sana ang salarin. Wala namang kahit ano sa tea set. Tinatingnan ko na ito, sagot ni Charlotte. Anong ibig mong sabihin? Nalilito si Henry. Bakit mo kinuha ang tea set kung si Zachary ang nag-iimbestiga? Siguro para itago ang ebidensya. Mahinang bulong ni Taylor. Masamang tumingin si Charlotte kay Taylor. Plastic ang taong ito. Maayos at kagalang-galang sa labas, pero parang anak niyang pipi puro kasinungalingan sa loob. Tama na, sinalubong ni Zachary ang usapan. Ang pagsasalita ay walang patunay. Nandito na tayong lahat, tapusin na lang natin ang agahan ng tahimik. Bumalik na tayo sa kanya-kanyang upuan. Tama, sumang-ayon si Taylor at inabutan si Henry ng isang mangkok ng oatmeal.
Mr. Knock, kumain na po muna tayo. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang basong gatas sa harap ni Cynthia. Cynthia, kain na tayo. Wala sagana si Henry dahil sa takot na kunin ni Charlotte ang mga bata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya ng seryoso. Wala nang ibang tao rito kaya magtapat na ako. Naisulat ko na ang aking huling habilin. Pagpanaw ko, sa mga bata mapupunta ang lahat ng yaman at ari-arian ko. Wala akong iniwan para sa iba, pati na kina Zachary, Zara, at Chris. Nagulat ang lahat sa bigla niyang anunsyo. Nagulat din si Charlotte sa naging desisyon ni Henry. Napakayaman ng matanda kaya nakakagulat na ibigay niya lahat sa mga anak niya at walang iniwan sa sariling anak. Kung ganoon, mas mataas pa ang magiging net worth ng 3 bata kaysa sa mga magulang nila. May isinulat akong tala, kung may masamang mangyari sa mga bata, lahat ng yaman ko ay idodonate sa GJ Foundation. Walang mapupunta sa ibang kamag-anak o sa mga magulang nila. Habang hindi pa sila nasa tamang edad, si Zachary ang mamamahala sa yaman. Ililipat lang ito sa mga bata kapag umabot na sila ng 20 taong gulang. Pero kailangan muna ng approval ni Zachary at ni Spencer. Charlotte, ikaw ay isang ina. Kaya buong puso kong hinihiling na isaalang-alang mo ang kinabukasan ng mga anak mo. Tahimik si Charlotte. Hindi siya nabigla sa halaga ng yaman, kundi sa maingat na plano ni Henry para sa mga bata. Ang mga nilalaman ng kanyang habilin ay para protektahan ang kaligtasan at kinabukasan ng mga bata. Isa rin itong mensahe para kay Zara na huwag nang umasa sa mana dahil wala siyang makukuha. Maging si Zachary ay wala ring bahagi, at hindi rin nila pwedeng gamitin ang anumang masamang paraan para agawin ang mana sa mga bata. Dahil kung may mangyari sa mga bata, hindi sila makakakuha ni 5 dulang mula rito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Siyempre, ang kondisyon ay kailangang si Zachary ang maging tagapangalaga nila. Hudyat ni Henry, matalino kang babae. Siguradong naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Naintindihan ni Charlotte ang pahiwatig na kung kukunin niya ang mga bata, mawawala sa kanila ang mana at proteksyon ng pamilya Knock. Tahimik lang si Taylor habang nakayuko ang ulo, pero dumilim ang ekspresyon niya. Lahat ng pinaghirapan at pinlano niya ay nauwi sa wala. Hindi kasama si Zachary sa linya ng tagapagmana. Kahit pag-aari niya ang Divine Corporation at mataas ang koneksyon, hindi pa rin iyon sapat. Tapos ka na ba kumain? Nilagyan ni Zachary ng hot cross bunnies ang plato ni Charlotte. Wala ka pang kinakain buong umaga. Kumain ka naman. Lumamig na ang mga tinapay. Walang malay na kumagat si Charlotte pero nabulunan siya. Aabutin na sana niya ang sabaw na gamot para mainom. Kuminang ang mga mata ni Cynthia nang mapansin ang galaw ni Charlotte. Ito na lang ang inumin mo. Kinuha ni Zachary ang sabaw mula kay Charlotte at binigyan siya ng baso ng mainit na gatas. Gusto ko rin ng sabaw. Tiningnan siya ni Charlotte pero uminom ng gatas at nalunok ang kinain. Malapit nang inumin ni Zachary ang sabaw. Pak! Biglang tumayo si Cynthia at natabig ang baso ng juice niya. Cynthia, nasaan ang manners mo? Saway ni Taylor. Tinagayan ni Cynthia ng tsa si Zachary at nagsinyas ng mabilis. Huwag mong inumin ang sabaw. Malamig na. Eto na lang. Huwag kang mag-alala. Mas masarap ito kahit malamig. Pupulutin na ni Zachary ang kutsara at iinuman na ang sabaw nang biglang itulak ni Cynthia ang kamay niya. Tumapon ang sabaw sa mesa. Anong ginagawa mo? Tanong ni Zachary habang nagtataka. May insekto sa sabaw, sinyas ni Cynthia. Insekto ba o lason? Nagdilim ang mata ni Charlotte habang nakatitig kay Cynthia. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Yumuko si Cynthia at hindi makatingin kay Charlotte. Pinrovoke mo na si Miss Lindbergh ng ilang beses. Inatake mo siya kahapon. Ngayon susubukan mong lasunin siya. Sa tingin mo ba papayagan ka ng pamilya Lindbergh? Hinawakan ni Lupon si Cynthia at papalayo na sana. Tahimik na sumisigaw si Cynthia. Paano ang lakas ng loob mo? Lupon, bitawan mo siya, uminom ng tsaa si Charlotte. Nasa bahay tayo ng mga Knock, kaya hayaan nating sila ang magdesisyon. Tumalikod siya kay Zachary.
Tama ba ako, Mr. Zachary? Naniniwala ako na hindi gagawin ni Cynthia ang ganon. Tumawag si Zachary. Reyna. Yes, sir. Agad na dumating si Reyna kasama ang medical team at inayos ang mga kagamitan. Kumuha sila ng sample mula sa sabaw at ineksaman ito agad. Gamay na gamay nila ang proseso, at parang pinaghandaan nila ang sitwasyon. Zachary, anong ginagawa mo? Nagpanik si Taylor. Hindi gagawin ni Cynthia iyon. Mabait at mahinahon siyang babae. Oo, naniniwala pa rin ako kay Cynthia. Ginagawa lang ang test para hindi siya mapagbintangan ng mali. Pinunasan ni Zachary ang mga daliri gamit ang napkin. Pero unti-unting lumilitaw ang likas niyang pagiging dominante. Napagtanto ni Charlotte kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Talagang interesante ang breakfast ngayon. Mukhang may mas interesting pang darating. Mr. Knock. Lumapit si Taylor kay Henry. Zachary, ano ba yung ginagawa mo? Galit ni Henry. Iimbestigahan mo si Cynthia dahil lang sa isang mangkok ng sabaw. Hindi niya gagawin iyon. Mas mabuti nang ako ang mag-imbestiga ngayon kaysa hayaan ang pamilya Lindbergh na maghiganti sa kanya. Mabagal pero diretsyong sabi ni Zachary. Tama ba ako, Mr. Blackwood? Ito, lumingon si Taylor kay Cynthia. Kabanata 980. Nagtinginan agad si Cynthia at Taylor. Naintindihan agad ni Taylor at pinagpawisan ng malamig. Mr. Knock, hinding-hindi gagawin ni Cynthia iyon. Ininsulto niyo siya sa paraang ito ng investigasyon. Bigyan niyo naman siya ng hustisya. Pakawalan mo siya, sigaw ni Henry habang hinampas ang lamesa. Hindi sumunod si Lupin. Binitiwan lang niya si Cynthia nang bigyan siya ni Charlotte ng kumpirmadong tingin. Natisod si Cynthia at muntik ng matamba. Agad siyang sinalo ni Taylor. Ano bang ginawa ng pamilya Blackwood? Nandito kami para tumulong at magpagaling, pero puro insulto at kahihiyan lang ang natanggap namin. Nasaktan kami kahapon, tapos ngayong araw naman, ganito pa. Halos matamba na si Cynthia habang nanginginig ang katawan niya. Hindi na matiis ni Henry ang makita iyon kaya pinagalitan niya si Zachary. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng babaeng yan. Paano mo naman mapaghihinalaan si Cynthia? Hihingi ako ng tawad kung walang lason sa sabaw. Patuloy na uminom ng tsaa si Zachary. Ikaw, nandoon si Cynthia nang malason si Ellie sa Seacrest Restaurant. Kaya ko ito ginagawa. Kalmado lang ang paliwanag ni Zachary. Pinaghihinalaan ni Charlotte si Cynthia kaya siya galit sa kanya. Paano naman malalason ni Cynthia si Ellie? Buong akala ni Henry ay inosente si Cynthia. Siya nga ang nag-alaga kay Ellie araw at gabi nang magkasakit ito. Tama ka, at ganoon din ang akala ko. Tumango si Zachary. Hindi ko naman talaga siya pinaghihinalaan. Di ba't iniimbestigahan ko ito sa harap ng lahat? Kung walang problema sa sabaw, ibig sabihin inosente si Cynthia. Hindi na siya gagalawin ni Charlotte. Pero, Mr. Knock, nagsalita si Spencer. Iniimbestigahan lang naman natin ang sabaw, hindi ang tao mismo. Kapag nalinawan na ang lahat, ayos na. Kailangan nating maintindihan na nakakatakot ang ganti ng galit ng pamilya Lindbergh. Mabuti na ito kaysa mapasama palalo. Kapag wala ng duda, hindi na muling pupuntiryahin ni Miss Lindbergh si Miss Blackwood. Di ba't mas mainam ito para sa lahat? Mukhang may sense si Mr. Spencer. Itinaas ni Charlotte ang tasa ng tsaa at tumungga kasabay ni Spencer. Mr. Spencer, paano mo nagawang? Tama siya, pinigilan siya ni Henry. Wala nang pwedeng humawak kay Cynthia habang nandito ako. Kung gusto nilang imbestigahan si Cynthia, hayaan na. Pero kung walang problema, ikaw. Tinuro niya si Charlotte at mariing sinabi, kailangan mong humingi ng tawad kay Cynthia. Paano kung may problema? Tanong ni Charlotte na nakataas ang kilay. Kung ganon, Mr. Zachary, tapos na ang resulta. Lumapit agad si Reyna dala ang analysis report. Binato niya ng tingin si Cynthia. Namutla si Cynthia pagkakita sa mata ni Reyna at agad na yumuko sa hiya. Isang tingin lang ang ibinigay ni Zachary sa ulat, tapos ibinigay niya ito kay Henry nang walang sinasabi. Nanlaki ang mata ni Henry habang binabasa ito. Namutla agad ang mukha niya. Nasilip ni Taylor ang report mula sa gilid at halos himatayin. Anong nangyari? Tiningnan ni Henry si Cynthia habang hawak ang report. Mr. Henry, hindi ko alam. Umiiyak si Cynthia habang nagsa-sign language.
Totoo ang sinabi kong may insekto sa sabaw. Kaya ayokong inumin ni Zachary. Oo, sumang-ayon agad si Taylor. Kahit may lason sa sabaw, hindi ibig sabihin kami ang naglagay nun. Kahit ang hukom, kailangan ng ebidensya bago humatol. Kung ako ang naglagay ng lason, bakit ko pa ibubuhos ang sabaw? Hindi ba't parang umaamin ako kung ganoon? Hindi ako tanga. Umiiyak pa rin si Cynthia habang nagsisinyas. Tama naman, nagdududa na si Henry. Bakit niya nga naman ibubuhos ang sabaw kung siya ang may gawa? Walang maghihinala sa kanya kung hindi niya ginawa iyon. Simple lang. Ako ang gusto niyang lasunin, hindi si Zachary. Ngumisi si Charlotte. Noong ako na ang iinom ng sabaw, kalmado lang siya. Pero nang si Zachary na ang iinom, doon siya nagpanik.